Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po tayong lahat. Sige po, and pag-pray po natin yung ating service for today, for this morning, for this tanghali. Sige po, pwede po tayo mag-form ng circle and mag-pray po tayo ng sama-sama. God bless everyone! Hallelujah, praise the Lord, come on. Let's stand up. Tayo po tayo at palapakan natin ang Diyos na buhay, come on. Medyo nag-overflow dito sa kabila, no? What if, come forward po yung mga nasa likuran ng konti, ano? Sige po, lapit po tayong lahat. Sayang naman po ang mga upuan. Sige po. Yung magandang umaga po sa ating lahat. Merry, Merry Christmas po. Pwede po ba pakibati yung katabi nyo ngayon ng Merry Christmas? Merry Christmas! Ayan. At syempre sa kabila naman, Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan. Naku, alam niyo maganda gawin natin ganito. Bibilang ako ng 4, tapos sisigaw tayo ng Merry Christmas. Okay ba yon? Okay ba yon? Alright, in 3, 2, 1, Merry Christmas! Parang mahina. Laksan pa natin ng konti. In 3, 2, 1, Merry Christmas! Hallelujah! And today, nawa si Jesus yung maging dahilan natin. At siya yung maging diwa ng ating Kapaskuhan. Amen, church? Hindi ko man alam kung ano nangyari sa'yo for the year 2023. Pero, imagine, or ngayon, nandito kayo ngayon. Amen ba? Buo, maayos, nakakalakad, nakakakita, kasama ang pamilya. Amen ba yon? Totoong faithful ang Lord. Sobrang faithful ng Lord. And this morning, wala tayong imi-miss out. O all out tayo sa Panginoon. Amen ba? Itataas natin yung mga kamay. Sisigaw tayo ng papuri sa Panginoong Diyos na buhay. Amen? At sasayaw tayo sa Kanyang piling. Amen ba? Amen. And Lord, we are creating an altar to you right now, O God. Lord, yung buong 2023 namin,
sa'yo. Hindi man ito naging ganong ka-smooth, Panginoong Diyos, pero Lord, alam mo yun. At salamat, Panginoon, kundi dahil doon, Panginoon, wala ako dito ngayon sa kinakatayuan ko, Panginoong Diyos. Hinaman, O God, Ikaw ang patuloy na maging liwanag, na maging joy, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At Ikaw ang siyang mapapurihan namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At habang tayo umaawi sa Panginoon, pwede ba kamay natin yung isa't isa mula harap hanggang hulihan? Okay ba yun? Batiin nyo ng Merry Christmas, kapatid! Merry Christmas, my brother! Merry Christmas, my sister! Okay ba yun? Alright! Hey! Sabay-sabay na yung mawit sa Panginoon. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Sige, umikot kayo, come on! Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy, repeat, repeat the sounding joy, and we will shout, we will sing, sing, sing. Come on, raise your hand. Hey. Joy to the world, we will sing, sing, sing. He rules the world. Come on. Hey. He rules the world with truth and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. And we will sing, sing, sing. Wala na bang itataas yun? Come on! Joy to the world. We will sing, sing, sing. And we will shout, come on! Yeah! Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold our vows before Thee, only to the Son of... Come on! Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold our vows before Thee, only to the Son. For the last time, come on! Joyful,
praising His name. Amen. We will not be quiet, and we will shout that Jesus is King. Amen. Hallelujah. Hey, praise the Lord tayo. And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, dig there. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Hey, hey. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Come on, let's do this. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Hey, hey. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? And we will shout, praise the Lord, oh my soul. Come on, raise your hand. Let everything that, come on, magigay, come on, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Isa pa. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the For the Lord. last time. Let everything Hey. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Sino dito yung magsasabing ang sarap magpuri sa Panginoon? Ang sarap ma-realize na ang Diyos ay buhay. Amen. Mula noon hanggang ngayon, He is alive. Amen. And this morning, the Lord wants us to remind in Luke 2:8-14, that night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified. But the angel reassured them. Come on. Don't be afraid. Come on. Don't be afraid. I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah has been born today in Bethlehem, the city of David. Amen. And you will recognize Him. By this sign, you will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven praising God and saying, come on, glory to God in the highest heaven and peace on earth to those with whom God is pleased. Hallelujah! Hallelujah! And today, pinili ka ng Diyos. Imagine, sobrang naging hard sa'yo or hindi naging smooth sailing sa'yo yung 2023. But hearing and reading this word is an evidence na nakikita ka ng Diyos. Amen ba? In our silent battles, it is also a quiet night, a silent night, that Jesus Christ is born. The hope comes, and the light brings clarity to everyone. And we receive the greatest gift of all. Let's sing it for our beautiful Savior. Jesus.
beautiful Savior, God of full majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star in all the heavens. Oh, the heaven shout your name. That is you, Jesus. Oh, creation bows to worship you. How wonderful. Yes, oh God. Exalted high, how wonderful, how beautiful. And Jesus, your name above everything, Jesus. Our beautiful Savior, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King in all the heavens. Come on. Oh, the heavens shout your name. Oh, creation bow to worship. Come on, lift your voice. How wonderful, yes, oh God. How beautiful, name above every name, exalted. Yes, oh God. How wonderful, how beautiful. 'Cause Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above everything, Jesus. And let this be our dedication to the Lord Jesus Christ. We will sing forever. Amen. And I will sing forever. Jesus, I love you. Come on, say it. Jesus, I love you. Come on, sing it. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Come on, declare. And I will sing forever.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, 'cause Jesus, your name above every name. How wonderful, how wonderful, how beautiful, the name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful is Jesus, your name above every name. How wonderful, come on church. How wonderful, how wonderful, how beautiful, 'cause Jesus, your name above everything, Jesus. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Come on, adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Come on, shout it out. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Come on, don't stop. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us
Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa katahimikang ito, Panginoon. Thank you for this ambience of worship where peace and joy is here. Lord, thank you for your greatest gift to everyone, to us, oh God. Dahil dito, andito pa rin kami ngayon, Panginoon. Nakatayo, sumasamba, kumakanta, sumasayaw, nag-worship, Panginoon, sa iyong pangalan. And today, oh God, masumpungan namin, Panginoon, ang diwa ng Kapaskuhan. Allow us to receive your word, O God. Holy Spirit, be upon this place. Cover us from the works of the enemies. And for every tactics of the enemies that was stolen can restore by God, Jesus Christ. Hallelujah, O God. Lord, salamat po sa pagsambang ito. At muli, binubuksan namin ang altar na ito, Panginoon, bilang isang handog sa iyo. At Lord, ikaw ang siyang managana sa lugar na ito. Ikaw ang siyang maitaas sa padakila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. May we all be seated. God bless. Oh, hindi ho ako si Santa Claus kasi naka-blue ako ngayon. Magandang Merry Christmas po sa bawat isa. Ayan, praise the Lord. Bakit ba ang mga nauupo sa harap ay mga magaganda at mga gwapo? Ano po, ayan. Kasi daw yung blessing pa dito nagsisimula. Kaya muli ay a beautiful, wonderful morning and advance. Oh, hindi po advance. Si mamayang gabi na yung Christmas eh. Ano po? Hindi. Noche Buena. Ayan. So probably tayo po ay magsasalo-salo ng ating pamilya. At wag ko kayong mag-alala. Kung wala kayong kasalo, naging nandyan ang Panginoong Jesucristo para maging iyong kasalo. Amen. Ayan. So nais po nating i-welcome yung first-timers who have come for the first time to attend our church here in Church of God, Imus. Meron po ba tayong first-timers dito po sa kanan? Ayun, si Pastor Lito pala yung tumayo. Dito sa harap, ayan. Iisa lang po, pwede pong tumayo. We would just want to pray for you po, yung mga first-timers. Sige po, we just want to pray for you. And let's pray for our first-timers who have attended for the first time. Father, in Jesus' name, bless these precious souls who have come for the first time. And may you just always fill their hearts and touch their hearts today. And they will always thirst for your presence. Lord, that they will find goodness and favor and kindness and mercy today. Lord, especially this Christmas, may you just fill their hearts with joy. And may they celebrate and rejoice
with you, O Lord God, as their King and Savior. Bless them in Jesus' name we pray. Amen. Welcome po, welcome. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Alright, so we've been announcing, flashing it on the screen and on our online. Mga taga-online, Church of God Online, magandang morning sa inyong lahat. Good morning sa lahat and Merry Christmas sa inyong lahat. At marami po kasi nasa online din po. At yun nga po, just to give a little bit of review of those announcements, especially the projects of raising funds. Tayo po kasi ay nakabuo na ng venue. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Though, nung mabuo po ito ay hindi po talaga kompleto naman yung pondo. In fact, salamat din sa National Office who are always generous to extend the help. Pero siyempre daw ibabalik kasi po mayroon pong mga local churches who also needed the funds. At maganda po naman ng usapan, hindi po naman malaki ang interest, maliit lang. At yung interest naman ay idodole out na po yun sa mga churches natin na maliit talaga. Okay ba sa inyo yun? Ayan, so kung hindi naman okay, hindi naman yata tayo makakapag-complain. But anyway, the Lord is the one blessing us. And those efforts that we are doing, and we would like to appreciate our finance team headed by Pastor Ariel. Brother Ariel. Nadudulas ako, Brother Earl. Oo, kasi marami po tayong iti-train na preacher eh. Gusto niyo bang mag-preach dito sa harap? To train po namin kayo. Opo. At bahala naman ng Holy Spirit. But anyway, going back to the announcement, dahil nga po end of the year na, 31st ay sakto na naman, end of the year, huling araw ng taon yung next Sunday, and night would be the New Year coming 2024 na. Ayan. So tinitingnan po natin, una, we just want to thank and appreciate and of course, extend our gratitude sa mga kapatid natin who have been supporting this effort, these fundings through the Blessing Ko, Share Ko, at saka yung Open Windows. And through the good management of our finance officers, praise the Lord, kanila pong natutugunan that we are always update in our payments. Ayan po. Kasi po, ang susunod po kasing project po natin, bibili na po yung building. Ayan po. Murang-mura lang, pero siyempre hindi pa alam ng may-ari na binibili na natin. Pinagpipray pa po natin. We have a challenge of 2,000 souls. And we are asking the Lord for this building, but ang sabi ng Lord, wala ka namang, kukunti pa lang naman kayo. Kaya nga sabi ko, kung 2,000 soul and we can accommodate how many people every service, like 250 for example, kung 2,000 yun, di 4 na service, tig to 250. Ibig sabihin nun, kailangan maging 8 service na. Kaya kailangan po namin ng 8 preacher. Ano po? Kaya lang, anong oras kaya yung 8 na yun? Hanggang alas 12 ng gabi siguro meron. But anyway, probably baka gigibain ito. Ayan. And baka maiba yung paling ng stage. So, a lot of things can happen. The Lord is showing us a lot of beautiful things and promising us if we are just going to obey. Keyword, no po? Obey. Pag inobey natin ng God, wala naman pong imposible sa Kanya. At alam niyo po, bakit ko ito sinishare sa inyo? Kasi po, tayo po kasi ang dadaanan ng blessing. Ibig sabihin, for the sake of God's expansion, kasi bakit building? Kasi dito po tayo nagtitrain, nagpe-fellowship, nagpapalakasan. Eventually, baka dito na rin tayo magkakainan, magkakapihan because we just want to be always having time together with one another, fellowshipping with one another, strengthening one another.
Hindi ho kasi ito simbahan na katulad nung alam ninyong simbahan na pagkatapos ng misa, uwian na. Gusto sana natin we can still stick around and talk to someone and pray for someone and you can have coffee and you can just be here and feel at home. This is your house. Amen? This is your family. Kung pwede nga, pati 25, dito tayo lahat. Magkainan tayo dito. And there's a lot of things the Lord is showing us for the year 2024. So, kaya po, I know na as we believe and as we trust the Lord and as we participate, I know God will be the one to pay for the building. Tayo po dadaanan lang. Pero pag dinaanan ka, meron ka rin. Parang, alam niyo po ba yon? Pag ikaw ay dinaanan ng blessing, definitely meron ka. Amen? Ibig sabihin, nag-participate ka, ibibless ka rin ng Panginoon ng higit pa sa iyong pangangailangan. Naniniwala po ba tayo doon? Napakayaman kasi ng Diyos natin eh. Kaya parang, kung titignan natin, He owns everything in this world. Because He created this planet. Amen. And the universe, ayan. And all of us, and all the talents, and all the gifts, sa Kanya galing lahat ito eh. So parang, masyado naman nating minamaliit siguro si Lord. Baka hindi lang natin siya naiintindihan. Baka lang, we are not so in tuned and understanding and being led and sensitive to the Holy Spirit's voice. Kilala niyo ba ang Holy Spirit? Siya po ang pinadala ni Kristo para magkaintindihan tayo ng Panginoon at makalakad tayo sa katotohanan at kabanalan. So, thank you po sa ating mga givers, sa mga sponsors, sa mga nag-pledge. Salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos ng maraming beses. Sabi nga, 100-folds. Yun daw isang bond paper, 100 beses mong itupi. Ganun po karami ang blessing na ibibigay ng Panginoon. Sa bawat isang nagbibigay, ayon po sa salita ng Diyos. Amen. Dinedeklara po natin yan. Sa taong 2024, mangyari po sa inyo yan. I just also would like to take this moment to thank and appreciate all our workers who have been working so hard, sacrificing their time and sharing their talents. Yung iba po, nagdi-leave po sila talaga para lang makapag-awit. You know, they are working even on a Saturday, on a Sunday, and some of them have to use their, yung leave. Kaya yung minsan nauubos yung leave kasi po nandito sila. Pag may seminar, pag may mga trainings. And so we just want to thank the Lord for this kind of people. They are so committed. Their eyes are on the vision that God has given us. And they are embracing the vision and standing with us and sticking with us. Naniniwala sila na ang Diyos ang magpapalago ng church na ito. Amen. And so hindi sayang ang efforts, hindi sayang ang puyat, hindi sayang ang iyak, hindi sayang ang pagod, hindi sayang lahat ng binibigay natin kasi ang Diyos po ang nakaakita ng lahat ng yan. And in due time, God is going to reward each and every one of His children. Kaya po kung nais nyo maging worker ng church na ito, open naman po. Mayroon lang po tayong mga training. Nawa po ay magpa-train po tayo para we can serve better ang ating Diyos. Amen po ba yun? So palapakan natin ang ating mga manggagawa. Ayan, madaling araw, tanghali, hanggang gabi, walang kapaguran. At buti na lang mga bata pa sila. Kasi kami, pagdating ng 3:00, mamaya, hinihingal na. Praise the Lord. So, ngayon po ay, ang pag-uusapan natin ay, siyempre po tayo ngayong Pasko, lagi na lang may mga inaasahang regalo. Ano po? Meron ba ditong, hindi, wala sa akin yan. Hindi ako nang umaasa ng any gift at all. Ayan. O sige, wala ka na lang bonus. But anyway, all of us are expecting something to receive this Christmas. Tama po ba yun? And probably there are times na talagang hindi mo malilimutan yung Kapaskuhan na yun because it's so wonderful, it's so beautiful. You are just so blessed and favored at talagang nilagay mo pa sa estante, sa cabinet, pinrame mo pa, ito yung regalo sa akin, ito yung nangyari sa akin. It was so beautiful. I don't want to forget it. Parang something na gusto mong manatili sa iyong alaala. May mga ganon, di po ba? Meron naman na ibinaon na sa limot, itinago na, talaga namang ayoko nang maulit yung ganong klaseng pangyayari sa buhay ko. And so, ito po yung mga bagay na iba-ibang pangyayari sa atin. Lalo na po kung natapat pa na kung kailan pa naman Pasko, saka ako binrake ng girlfriend ko, ang boyfriend ko. Parang nag-break na ba sila? Sino ba yun? Anyway. Pero kailanman di ka i-break ng Panginoong Yesus. Amen?
You can always hold on to Him. He is faithful to you. So kaya nga, maganda talaga kung yung gift na matatanggap natin. Kasi parang mag-asawa yan eh. Did you know na your wife is a gift from the Lord? Pero pag yung asawa mo nagger, hindi daw po gift yan. So, yan daw po ay tinuturuan ka ng leksyon ng Diyos. Para maging mapagpakumbaba ka, mapagpasensya ka, at nang sa ganun ay makapamuhay ka ng may pagtitiwala sa Diyos. Kasi lagi kang prayerful, Lord, hipuin mo asawa ko. Lord, inililihans pa sa gabi. But anyway, ba't ba napunta tayo doon? Kasi nga gift. And so, pag sinabing gift, tinatanggap. Amen. Pinapahalagahan. Siyempre, ginagamit po natin yung gift na binigay po sa atin. At kaya naman napakahalaga sa atin yung mga gift. Pero napakaganda siguro ng gift na yung gift na ito ay parang lagi ka nalang binibless. Itong gift na to, pag may sakit ka, pinapagaling ka. Oh, pambihirang gift ito. Itong gift na to, pagka nasa akin to, pambihira. I will now live forever. Wow, I will forever young ba yun? Yung favorite song natin, Brother Earl? Forever, I'm forever young. Yan, una-una lang daw yan. So, anyway, magtatayo na yata kami ng senior citizen fellowship. Ang title, Forever Young Fellowship. Kasi ang kwentuhan namin, anong mabisang maintenance mo, bro? Parang gano'n. Anyway, so kaya nga, ang ganda kapag yung gift na to, magkamalungkot ka, sasamahan ka. Pag down ka, that gift is there to hold your hands, to encourage you. It's like He's a shoulder you can cry onto and someone you can lean on kapag medyo wala kang masandalan. You know, that napakagandang gift. Ano po? Pambihira. Hindi ka lang natutulungan, pinababata ka pa at binibless ka pa. Napakagandang gift. At kaya naman siguro sa atin po, tayo naman lahat ay pwedeng makatanggap ng gift. And bagamat ang mga gift na matatanggap natin is it can only give us a temporary joy in our hearts, emotions, life. We know na itong gifts na ito ay will only last for a moment. Yung ibang gift, binauna natin. Yung ibang gift, kinalimutan na natin. Wala na, lumipas na yung joy. Ibang gift naman ang gusto natin. Kaya nga, there is a gift being given to all of us, to all people, to be received by all, where the joy, the life will be enjoyed not only in this lifetime, but in the next lifetime. Parang ibang daigdig sa another daigdig na pambihira. Grabe, nagko-cross na siya ng eternity. So ito po yung gusto natin sanang, ganda sana merong ganong lahat tayo. Meron ba tayong ganon? So I believe tayo pong lahat aware naman po tayo and wala po tayong pinag-uusapan ditong ganyang klaseng gift kasi ito po yung the greatest gift of all at yan po ay walang iba kundi si Jesus. So if you have Jesus in your heart, brothers, sisters, nasa iyo na lahat. Ang pinakadakila. Wala ka nang hahanapin pa. Amen ba yun? Pastor, baka pwede namang maka-request ng mapapangasawa. Pwede rin naman. Pero ibig sabihin, meron o wala, si Jesus ang kumukompleto sa ating buhay. Amen ba yun? Amen. So let's just review a little bit yung background ng pangyayari about this first Christmas. Wherein, in the time of Caesar Augustus, in Luke 2, verse 1 to 20, nagkaroon ng census ang entire Roman world. Sakop po kasi ng Roman Empire ang Jerusalem, ang Bethlehem, wherein diyan po nanggaling ang lahi ng Panginoong Hesus, nanggaling ang lahi ni Mary, ni Joseph, ang lahi hanggang kay Haring David. And so they went to Bethlehem, the town of David, at kung saan, importante po kasi kung saan sila nanggaling, ano po. And in verse 5, nag-register na nga po sila, si Mary po kasi ay pledged to be married, ibig sabihin betrothed na sila, at may buntis na po siya. Si Jesus Christ po yung pinagbubuntis niya. And dito po makikita natin, may background po kasi ito sa ibang gospel o sa other books.
na kung saan sinabi po doon na si Joseph, nang malaman niyang buntis yung kanyang ka-engage na babae, si Mary, ayaw niyang pakasalan. Buntis righteous man ako pambihira, buntis, hindi ko pwedeng pakasalan to. Hindi naman kami nagsama, pero bakit siya buntis? So kaya nagpakita na ang Holy Spirit sa kanya ay nangusap na, para siya ay i-assure na Joseph, huwag ka mag-alala, sa Panginoon ang laman ng kanyang tiyan. This is really something probably sa atin, mind-boggling ito. Paano nangyari yun? Nabuntis kang bigla. So, malaking away ito, malaking demandahan to. At sa panahon nila, kapag ikaw ay betrothed or ikaw ay engaged, na ito na yung babaeng fiancé ko, pakakasalan ko na to, at biglang nangyari ito, na buntis siya. Alam niyo po bang gagawin sa kanya sa panahon na yon? Papatayin siya. Hindi ho pinainom lang ng ng Tayudan, hindi po gano'n, no? Papainumin lang, hindi po. Babatuhin po siya. Ganun po kabrutal ang pagpatay. Babatuhin siya hanggang mamatay po yung babaeng nangalon niya. So kaya po, matuwid na tao si Joseph, hindi niya po yun gagawin at palihim na lang siya sanang aalis. Buti na lang kinausap siya ng Panginoon. Joseph, sa akin yan, sa Panginoon yan. Yan ay gawa ng Espiritu Santo. Huwag kang mag-alala. Kaya naman si Mary ay birhen siya nung manganak po siya. At nanatili siyang birhen pagkapanganak niya. Amen. Naiintindihan po ba? Ayan. Pero nung manganak na po siya, may mga kapatid kasi si Jesus, hindi na po siya birhen noon. Just to make a point here and make it clear na may miracle na nangyari doon, the supernatural act of God sending His Son through a woman sa isang miraculous way. Kaya po yung mga babaeng hindi nanganganak, pwede po siguro tayong humingi kay Lord. Amen? Lord, si Mary nga po yan. Handa ka lang sigurong ibigay yung anak mo maging missionary kasi si Jesus naging Savior of the world. So kaya nga dito, another thing that we noticed, pinanganak na ngayon si Jesus, the word used here is wrapped in a cloth. That actually, ang ibang translation ay swaddling clothes. Ibig sabihin, ito'y hindi ho siya galing sa laundry ni Sunny Side Up. Wala po siyang fabric softener. Ayan. May mga pa tayo, plugging Brother Julius Alam mo na. At hindi po siya mabango, hindi po siya malambot, and po siya, parang basahan na halos. Wow. Si Lord Jesus ba talaga yon? Pampihira? Bakit ganon? Ba't ganon ang trato ng Ama nating Diyos sa Kanya? At tapos dito pa sa sabsaban, manger. Stable. Doon siya nilagay. Kung saan mangasab yung mga bunganga ng hayop, doon siya nilagay. Siguro by that time, hindi naman po yun talaga ganon kadiri. May mga dayami naman yan. Mayroon bang Amerikano akong kausap dito kasi kanina nagdudugo yung ilong ko kasi may Amerikano sa isa no? But anyway, na-imagine po ba niyo yung place of his birth where he was born in a stable, in a place ng mga alagang pastol, mga alagang hayop? Na-imagine niyo po ba yon? Na-imagine niyo ba na, as a mother, as a couple, manganganak si Mrs., kailangan makipagkita ka kay midwife. Kailangan makipagkita ka sa doktor ng mga buntis. Ano ba tawag doon? Obigaini. Di ba? Obigaini. Walang obigaini dyan. Masa buntis, manganganak. Eto room, pambihira. Walang matuluyan. Had they known na ito pala ay hari ng mga hari, probably lahat sila ibabakante yung kanilang bahay, pero hindi nila alam Ganun ng Diyos hindi ho siya. Wala ho siyang entitlement. Hoy, anak ako ng Diyos. Alisin niyo lahat ng mga nakatira dito. Gusto ko yung magandang bahay. Wala ho siyang ganon. Dumating siya ng simple lang. Humble lang siya. Pinanganak sa sabsaban. Yung hari ng mga hari. Ang manglilikha. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating tagapagligtas. And He didn't mind it.
Wala ho ka ngayong mababasa sa Biblia na nung malaki na siya, pambihira ka naman, Ama. Ang dami-dami naman pwedeng pag-anakan ako. Bakit tumupa ako sinilang sa ganung lugar? Wala ho tayong mababasa ng ganun, but His heart is full of love and compassion. It doesn't matter kung saan man siya pinanganak. What is important is yung mission niya. It doesn't matter kung hindi ka pinalad na pinanganak sa magandang bahay, hindi naka-afford ang magulang ng mga doktor, pakiramdaman na lang, mga anak ka na ba? Palagay mo, okay yung bata. Ganun, ilihans-lihans na lang natin yan. So, at kung saan ka na lang mga anak, salamat kung may PhilHealth, di ba? So, and minsan nadidinig natin yung mga tampo, yung mga hinaing, kasi bakit ganito lang pagkapanganak sa akin sa isang dampa? Kami po nung araw, alam niyo po ba kung paano kami pinanganak? Brother Carlos. Oh. Ewan ko kung pwede kong sabihin, uupo lang daw yung nanay, umupo lang yung nanay ko. At lumabas na ako, zhuk! Parang, wow! Superman. Tapos na, hilot-hilot lang, mainit na tubig, punas-punas, okay na po yan, talian na po yung kanyang, Kaya po, kaya siguro ako malaki. Medyo UP lang dito ko, parang nauntog yata ako. At anyway, joke, kidding aside. Yung pong nagliligtas sa mga doktor, nagbigay ng bagong buhay sa mga taong nasa estado, siya po na nagbigay ng talento, ng buhay, ng hininga. Siya na nagbigay sa atin ng magandang plano. Siya na naging dahilan para mabuhay ka, para makapag-aral ka, para maging doktor ka, para maging engineer ka, para maging marangya ang buhay mo. Siya na nagbigay nito, okay lang sa kanyang dito sa isilang. Pero yung binigyan, parang reklamador pa. Pambihira naman. Pero kasi nga, may mission po si Jesus Christ. Kung marirealize lang natin, lahat po tayo may mission, wala po magre-reklamo sa atin. Amen po ba yon? Another thing here, makikita natin in verse 8, may mga shepherd nearby. Nagbabantay at night ng kanilang mga alagang hayop. Biglang may nag-appear na angels. Wow! Pambihira. Nakakita ka na ba ng angel? Meron lang akong alam na angel, yung pizza dyan eh. No? Paborito namin pag may meeting. But anyway, ito pong appearance na ito is suddenly, at night, biglang boom, eto na, angels. At sabi rito, yung appearance sila ay talagang nagliliwanag sa luwalhati. Glory of the Lord shone. At sa sobrang liwanag, they were so terrified. Makakita ka ba naman? Madilim eh. Gabi biglang, naliwanag. Tapos, eto na, mga angels, ang lalaki, ang liliwanag. Hindi ka ba naman matatakot nun? Hindi ko alam kung may hinimatay sa kanila. But anyway, nagsalita agad ang anghel, sabi, do not be afraid. Alam niya, natakot eh. Siguro, totoo yung portal, yung portal na dyan sa ibang daigdig ka na, pag bumukas yan, papasok ka na sa ibang daigdig. But anyway, sabi rito, may good news ako that will cause great joy for all the people. Yan po ang balita ng anghel mismo. Imagine yung pinanganak, doon lang sa sabsaban, pero ang nagbalita, galing sa kalangitan. Di ba? O ikaw na, di ba? So talagang, kung sino ka man, doon ka man pinanganak, mahirap ka man, ang nag-aanunsyo naman ng iyong kaligtasan at kung sino ka at kung sino nagmamayari sa'yo ay ang Diyos na ating Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay. Amen! And you belong to Him. Huwag ka nang magtampo. Huwag ka nang malungkot. Ang importante, kanino ka ba? Si Jesus Christ, eto, inanunsyo ng mga anghel. Alam na alam natin, sa Diyos yan. At tayong lahat, dahil na born again tayo, sa Diyos din tayo. Ano man ang bahay mo, maliit, malaki, ano man ang kalalagayan mo, mayaman ka man o mahirap, sa Diyos tayong lahat. Amen. Wala po sa atin ditong pwedeng magmalaki kahit isa. So kaya nga, sinabi din, sa taon na ito, ni David, sa Bethlehem, sinilang ang tagapagligtas, siya ang Messiah. Siya ang anointed one na siyang magliligtas sa ating lahat. So, at sinabi na nga yung sign, at yun nga, tuloy-tuloy natin.
At dito po, sa verse 13 ay inulit po yung great company. Ang dami naman pala, kaya naman pala. Grabing terrifying nga naman yung sight na yun. Ang dami, hindi lang pala 10 angel. Ang sabi dito, great company of heavenly hosts. Wow, siguro nagliganag yung buong kalangitan na yun, pambihira. Nag-appear and praising God and saying, nag-awitan na sila. Wow, nag-anunsyo na, nag-awitan na sila. Praise and glory in the highest heaven, on earth peace, to those on whom His favor rests. It was a declaration. It was a proclamation. Peace to those on whom His favor rests. Nasa ibang favor ng God? Amen? Parang, nasa akin ba favor ng God? Parang kanina kasi minalas ako. Hindi po ganun ang basihan. Ano po? Ang favor na ito ay tungkol sa kaligtasan. Amen. At sabi rito, pag nasa iyo ang kaligtasan, nasa iyo ang favor, nasa iyo din ang kapayapaan. So kaya nga, yun, bumalik na po sila sa langit. Wow, may langit talaga eh. Gone into heaven. Nag-usap na yung mga pastol. Punta tayo doon sa sinabi ng anghel. Totoo nga, nung magpunta sila, nandun nga si Mary, nandun nga yung baby. Totoo lahat, hindi ito isang panaginip. Hindi ito isang parang nag-hallucination lang sila. Totoong nangyari lahat ng ito. At si Mary, nung madinig niya yung mga patotoo ng mga pastol, she treasured everything in her heart. Ayan. Doon, nilagay na lang niya sa puso niya lahat. At ang epekto nung nakakita sa bata na si Jesus, sabi rito, the shepherd returned, glorifying, praising God. Sapagkat nasaksihan nila, nadinig po ang bihirang pagitain dito. Talagang nagpuri sila sa Panginoon. At nangyari nga ang lahat ng sinabi sa kanila ng anghel. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat. Buhay ka, Panginoong Hesus. Salamat. Totoo lahat ang salita mo. Lahat ng tinuran mo sa Bible, nangyayari. Salamat, niligtas mo kami. Salamat na ito'y nais mong muli naming maalala. Dahil sa ganon, Lord, this time of this season that we can be focused on you, be focused on your love, be focused on knowing, oh Lord God, how much you care about us. That we should never look down on ourselves because we belong to you. And with that, we thank you. Speak to your people. Speak to your children. Speak to your church. Bless your people now. In Jesus' name we pray. Amen. So kaya nga, Jesus is the greatest gift of all. And because He was given by God, our Father, out of His unselfish love, and we must believe and receive that gift, the Lord Jesus Christ. Out of His unselfish, alam nyo kasi siya lang kasi yung, sabi nga dito sa verse na ito, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life or eternal life. The only Son, para isilang sa sabsaban, para lumaki sa karpinterong pamilya, para lumaki sa isang ordinaryong village, para siya ay pagbintangan, para siya ay pahirapan, duraan, parusahan, ipako, patayin sa krus ng Kalbaryo. Alam ng Diyos lahat ng mangyayari. And yet, He was wholeheartedly, full of compassion, full of love. Eto anak ko, para maligtas ka. Pero habang binibigay niya ito, alam niya kung anong hirap ang aabutin ng anak niya. Na nung si Kristo ay nagsabing lama-lama sa baktani, Panginoon, bakit mo ako tinalikuran? Nagdilim ang langit. Kasi nung time na siya ay nakapako na doon, about 3 p.m., nasa kanya na po lahat ng kasalanan natin. Alam niyo po ba yon?
Nasa Kanya na ang kasalanan ng buong mundo, yung hindi pa isinisilang, yung isinilang na at yung namatay na, nasa Kanya na lahat ng kasalanan. And so of course, ang holy and pure God, hindi pwedeng tumingin, kaya tatalikod. At yung buong wrath, yung buong punishment ng pagbabayad ng kasalanan, inako ni Jesus. So that one day, pag naisilang na tayo, available na ang kaligtasan natin. All we have to do is to believe and receive Christ as Lord and Savior. But there is a process. Hindi ganun kadali yun. Kailangan muna niyang mamatay. Sino po ba rito yung anak na baby mo? At nung medyo cute-cute na siya, o ito na, padala mo na to sa munti, lahat ng bilanggo doon, palayain siya na lang ang parusahan. Mapayag ka? Hindi, ano? Ayun, hindi ka nga makapayag na magkagatin ng lamok yung anak mo. Wag na wag magugutom yan. Wag na wag mong kakantiin yan. Anak ko yan, di ba? Ito po ang Panginoon natin, ang Ama natin. Buong nagparaya, buong puso nagparaya. Sige, para maligtas ang buong sangkatauhan. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga, for God so loved the world, sabihin mo sa katabi mo, for God so loved you, that He gave His only Son to you. Kaya maniwala ka na. Sabihin mo, maniwala ka na. Para hindi ka na mag-perish at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. In John 1 verse 12, ang sabi dito, ito kasi, kaya nga lahat ng maniniwala, lahat ng tatanggap, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Do you believe? And did you receive Christ as Lord and Savior? Amen po ba? So kung na-receive mo, naniwala ka kay Christ and receive Him as your Lord and Savior, natanggap mo ang greatest gift of all na ating papaliwanag. At ang sabi rito, naging anak tayo ng Diyos. Hello? So, did you receive Christ as your Lord and Savior? Ang sabi rito, kapag ginawa mo yon, ano ka daw? Anak ng Diyos. So, kung ako ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ano tayong dalawa? Ha? Iisa lang Ama natin, ano tayo? Hindi ho ako anak sa labas, kapatid kita. Hello? Amen. Kaya ang tawag natin ay brother and sister. Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Brother mo, sister mo yan. Huwag mo siyang sasaktan, ha? Amen. Mamahalin mo yan kahit medyo mahirap mahalin. Pag-pray mo lang, mag-intercede ka lang. Ayan. Magkakaroon din ng resulta yan. So kaya nga, kung tinanggap mo siya, you already received the greatest gift of all. So tingnan natin, ginawa ko na lang yung mismong salitang o pangalang Jesus, ginawa ko na lang itong acrostic na mensahe. Una po ay Jesus is the Messiah, o siya po si Yeshua, ang ating Savior. Ayan. Kasi ito po ay prophecy. In Genesis 3:15, nung si Eva at si Adan ay nabudol-budol ni Satanas, alam niyo ba yan? Ang ganda na ng lalagyan natin. Nasa garden na tayo. Hindi na tayo nagtatrabaho. Pambira, tayo na-kick out pa dahil lang nalinlang tayo ni Satanas. Paano ba sila nilinlang ni Satanas? Ang sabi ni Satanas, alam mo, masarap yung bunga na yan. Tingin ka ng tingin, hawakan mo. Oo nga, ang ganda nga, masarap nga. Pag kinain mo yan, tatalino ka. Di ba? Pagka ikaw'y tumalino, sisikat ka. Di ba? At pag sumikat ka, ikaw'y magiging impluwensyadong tao. Hindi mo kailangan makinig sa Diyos. Wow, ganun po yung indirectly na sinasabi niya. Kasi nga, nililin lang Siya naman, Uy, Adan, mukhang subukan natin. Ayan na. Ang tawag po sa doctrine na yon, na indoctrination po ni Satanas yun yung huwag ka na lang magbasa ng Bible, huwag ka na lang maniwala sa sinasabi ng Diyos. Basta gawin mo kung masaya ka naman sa ginagawa mo, gawin mo! Si Eva at si Adan, mukhang masayang maging sikat, mukhang masayang kainin dito, mukhang masayang may enjoy natin yung kalayaan natin, wala na tayong pakialam sa salita ng Diyos. Ayun na nangyari, kick out silang dalawa. Damay tayo. Hello. Kaya naman nire-redeem tayo ng Panginoon kasi sabi nga niya sa Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, between your offsprings and hairs, and he will crush your head, and you will strike his heel.
Ito po ang prophecy na sinabi, unang-una sa Bible, mababasa natin, na sinabi na ng Diyos, dadating ang kanyang anak, ang binhi ng isang babae, na kung saan si Maria po ang pinagdaanan nito. Na kung saan sa pamamagitan po ni Kristo, nung tinanggap natin siya as Lord and Savior, si Kristo po ang nagwasak sa kapangyarihan ng Satanas, si Kristo po ang nag-alis kay Satanas ng kakayanan para po tayo ay kanyang wasakin. Amen? And so now we can say no to sin. Pwede mo nang sabihin sa kasalanan, ayoko na sa kasalanan, because now you have that power of the living God, the Lord Jesus Christ, inside you through the power of the Holy Ghost to say no to sin. Sabi ni James, kaya ka lang nagkakasala pa rin kasi gusto mo. Hello? Kailangan mo ng tulong ng Holy Spirit para wag mo nang gustuhin. Kasi itong laman na to, talagang ito ay gustong-gusto niyang magkasala. Amen? Itong laman na to, hindi mo ito mauutusan na pag nahiinitan, wag kang papawisan, wag kang lumabas, pawis, hindi kita dapat lumabas. Hindi mo mauutusan. Pag nagugutom, hindi mo pwedeng sabihin, tumigil ka tiyan, wag kang magutom. Hindi maghahanap na. Yung isip mo magsisimula ng saan kaya kami kakain, anong oras kaya matatapos si pastor, parang naglilibang na siya magkwento. Di ba? So, anyway, so natupad po, sinilang po si Jesus, dumaan po siya kay Abraham, kay Jacob, kay David, and Joseph, and Mary, at yun na nga po, natupad na po ang hula, natupad na po ang prophecy, at sinilang po si Jesus, siya po lamang yung taong Diyos na hindi nagkasala. Lahat po nagkasala according to Romans 3:10 and according to Romans 3:23, walang isa mang matuwid na tao. At walang isa mang hindi nagkasala na tao. Si Kristo lang ang hindi nagkasala. At siya lang ang pwedeng maging tagapagligtas kasi siya lang ang walang kasalanan. Meron ba kayong alam na taong walang kasalanan? Hello? Yung bang dinadasalan nating mga santo ito may mga titulo to, may mga himala ito, makakapagligtas ba yon? Wala bang kasalanan yon? Hello? Mga kapatid, si Jesus lang ang pwedeng magligtas sa atin. Wala nang daan, wala nang ibang buhay, wala nang ibang katotohanan, si Jesus lang. Kaya kung nasa iyo na si Jesus, you have the greatest gift of all. At nasa tamang landas ka. Hallelujah. So, ito po yung ilan sa mga prophecy na kung saan nangyari po na fulfilled sa kapanganakan ni Christ. Sa Numbers 24:17, sinabi na galing siya sa linya ni Jacob. Sa Isaiah 11 verse 1, sinabi na isisilang siya sa pamilya ni Jesse na pinanggalingan ni David. And si Jeremiah naman, 23:5-6, na siya ay may lahi ng mga hari. Hello? At dahil tinanggap natin ang hari ng mga hari, nasa iyo ang hari ng mga hari, kaya ikaw din naman ay nakalinya sa hari ng mga hari. Hello? Yun po ang gusto ng Panginoon na maintindihan natin, anak ka ng hari ng mga hari. Hello? Kaya nga, verse Micah 5:2, sinabi kung saan isisilang, Bethlehem. Isaiah 7:14, sinabi kong na ang ipapanganak siya ng isang birhen, pambihirang prophecy, ano? Psalm 72 verse 10, sasambahin siya ng mga, may mag-aalay ng gifts, yung mga magi, galing sa Iraq, nagbigay ng mga regalo sa kanya. Hindi lang ho natin alam kung tatlo talaga, kaya po yung kanta nating, at ang tatlong haring mago ay hindi ho natin alam kung tatlo talaga. Tatlo lang yata yung uri ng gift. And Jeremiah 31:15 na sinabi din na magkakaroon ng murder ang mga edad na katulad ni Jesus nung isinilang kasi hinahanap po si Jesus para patayin, para wag mangyari. So, alam natin lahat ito ay gawa ng kaaway para wag pong isilang si Jesus. Pero laging nandun ang Holy Spirit. Laging nangunguna ang Diyos. Laging nandun ang mga mensahero niyang anghel to lead and to take care and to guide the family of the Lord Jesus Christ, Mary and Joseph. So kaya naliligtas sila sa lahat ng kapahamakan. Napaaganda, ano? Sarap nun, ano? Brother Earl, ano? Kung sakali, wag kang dadaan dyan kasi may nag-aabang sa'yo dyan.
Sige Lord, dito ako. Yan. O, wag kang sasali dyan kasi mapapahama ka dyan. Mga ganun ba? Ang ganda siguro, no? Ang ganda na mayroong ang Holy Spirit. Ganun lang kayo mag-usap. Ganun ba kayo mag-usap ng Holy Spirit? Parang andyan lang talaga. Malalaman pa natin. Sabi rito, sumunod sa letter J yon, Jesus. And next, kaya naging greatest gift si Jesus is because dahil sa Kanya, nagkaroon ka ng eternal life. As in, right now. Hindi ho pag namatay ka. Hello? Right now, inside this body, resides eternity. Basahin natin. Baka sabihin si pastor talaga kung ano na sinasabi. Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in His time. And He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Ang liwanag, di ba? Nasa iyong puso ang buhay na walang hanggan. Kaya pala ayaw nating tumanda kasi nandito. Hindi natin alam yung pagtanda. Kaya kahit matanda na, tulad namin, nagkukulay lang kami. Oh, wala, nabigo yung mga shampoo nating iba, kaya ito na lang. Anyway, di ba, exercise, diet, keto, lahat na yata ng intermittent fasting. Sige, para bumata tayo, para lumusog tayo. Pero tatanda at tatanda, kaya matutuloy talaga yung forever yung ministries na yan. But anyway, and that's the reason why. You always want to look young. Younger. Kasi natural pala sa atin yon. Kasi nandyan sa loob, one day mawawala talaga tong katawan na to, tatanda talaga. Magkakasakit. Kung na-aksidente man, kung nagka-cancer man yan, kung ano man nangyari sa kanya. Isang araw wala na siya, pero lalabas yung totoong ikaw. Yung nilikha ng Diyos sa kanyang image na pang-eternal na. Ano po? At ang sabi sa 1 John 5:11-13, ito po yung testimony ng ating pong salita ng Diyos na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. God has given us eternal life. Ang buhay na ito, this eternal life, is in His Son. And whoever has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. So maliwanag naman. Nasa iyo ba si Jesus? Meron kang eternal life. Ngayon din. Hello? Kaya nga greatest gift, wala nang ibang gift na makakapagbigay sa iyo ng eternal life. Si Jesus Christ lang. Amen. At ang sabi pa rito, sa verse 13, and I write these things to you who believe. Naniniwala ba tayo? So kung naniniwala tayo, ito yung sulat sa atin ni John na isinusulat ko sa inyo itong mga naniniwala in the name of the Son of God so that you may know. Para alam mo. Kasi baka nalimutan mo na, baka hindi mo pa rin alam, baka hindi ka pa nakarating sa Bible study tungkol dyan, na meron kang eternal life. Bakit mahalaga ito? Mamaya po yung karugtong nun. Kaya nga sa 1 Corinthians 15, makikita natin dito na si Kristo ay nagkaroon ng account dito na kung saan siya ay namatay at siya'y nabuhay na muli. Ayan. At nagpakita siya kay Cephas, nagpakita siya sa 12, nagpakita siya sa 500, nagpakita siya kay James, nagpakita siya sa mga apostles, kay James, nagpakita din siya kay Paul na ang sabi niya, abnormally born. Ayan. So, si Kristo po ay unang nakaalis sa katawang temporary. Okay? Siya po ang first fruit ng resurrection. Excited na ba kayong mamatay? Hindi, pastor. Mauna na lang sila. May pinapaaral pa ako eh. Nagpapatayo pa ako ng bahay. So, kay Kristo, buhay ka. Pag sinabing in Christ you were made alive, ang ibig sabihin po nun, nasa iyo yung buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na ikaw ay, ito na, hindi. Babaguhin yan, tinan nyo. Ayan. Babaguhin. Sabi sa verse 51 to verse 53, babaguhin ka. Yung nakikita mo na aming pag-edad, yung medyo na iba na itsura,
Eh noon kasi ang cute ng mata mo, ang cute ng labi mo, ang bango-bango mo, amoy baby. Ngayon, kailangan na ng pabango, no? Kailangan na ng mga remedyo, ganyan. Eh, nawala, iba na. Pero ang sabi rito, tayo na buhay pa, meron pong trompeta na binabanggit, natutunog pagdating ng panahon na yon. And in the twinkling of an eye, in a flash, mabubuhay lahat ng mga namatay na kay Kristo, no? Namatay na kay Kristo. Sila muna to eternity, no? Eternal life. Kasi may eternal death. Baka magkalituhan tayo, no? May eternal death. Ano po yung eternal death? Yun po yung impyerno. Okay? Maliwanag. Pero salamat sa Diyos, eternal life tayo. Hello? Ayan. And sabi rito, tayo na namatay, na nabubulok, na tumatanda, na bumabaho, ayan, nagugutom, will be raised imperishable. And clothe himself with imperishable, the mortal with immortality. So, pambihira. So, kaya itong lahat ng ito, mangyayari po sa atin ito. Babaguhin po tayo ng Panginoon. Pagsusuotin tayo ng isang bagong katawan, nagniningning, nagluluwalhati. Wow, pambihira. Ito yung isang, flawless. No? Yung damit mo mismo ay glory ng Panginoon. No po, Diyos mismo, yung glow ng glory ng God mismo ang dala-dala mo. Wow. At yun po yung future. Kaya wag ka nang malungkot kung hindi mo talaga kayang i-maintain na. Tanggapin mo na lang, maglingkod ka na lang sa Panginoon at may reward ka pa sa Kanya pagdating ng judgment seat. So kaya nga sabi sa next verse, 54, sabi rito, when the perishable has been clothed with the imperishable, ito po, binago na, hindi na siya nabubulok, hindi na siya nasisira, at naging mortal na, o immortal na. Yung mortal, ito po mortal, naging immortal na. Then magiging katotohanan na ang sinasabi na nakasulat, death has been swallowed up in victory. Kanino po ba ito? But thanks be to God, He gives us the victory through the Lord Jesus Christ. That's why Jesus is the greatest gift of all. Because we have that victory over death through the Lord Jesus Christ. Wow! Palapakan naman natin ang Panginoon. Ayan. Alright. So, next po ay salvation. So, ito po ay believe, alam na natin. Kaya lang, ito pong salvation, nangyari po ito when Jesus Christ paid all our sins on that cross. It was not something na pampasikat o pampapogi. Hindi po, malayo. Ayaw mo pong mamatay sa ganung uri ng kamatayan. Brutal po ang pagpatay na ginawa. Siguro napanood naman yung The Passion of the Christ. Halos ganun po. Ang sabi ni Isaiah, hindi makilala. Ano ba yung nasa puno na yon? Yung ba'y tao ba yon o hayop? Kasi po panay sugat, panay dugo, labas ang laman, luray-luray ang kanyang katawan. Hubot-hubad po siya doon. Hindi na makilala kung tao o hayop. Ganun po siya tinrato ng mga tao. And no regrets kay Jesus. Willingly, compassionately, lovingly, tinanggap niya lahat ng pasakit. Bakit? Kasi nasa isip ka niya ng mga oras na yun. Alam niya isang araw isisilang ka. Kailangang matapos na ang kapangyarihan ng kasalanan. Kailangan ngayong palang tuldukan ko na ang kapangyarihan ng kamatayan. Pag isinilang ka, meron ka ng pagkakataon na mamili na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kaligtasan na ginawa ni Kristo para sa iyo on that day 2,000 years ago at the cross of Calvary. Amen. Sige po, palapakan natin ng Diyos. Paano mo ba siyang hindi mamahalin? Paano mo bang hindi siya paglilingkuran? Grabe yung ginawa niya para ikaw ay iligtas. May gagawa ba nung nakamag-anak? O sige, ako na lang bitayin nyo. Sige, ako na lang ratratin nyo. Yung ratrat, madali lang yun, di ba? Pag natamaan ka ng isang bala, hindi mo na mararamdaman yung susunod na bala, di ba? Eh yun, habang hinahampas ka sa likod.
habang binubunutan ka ng bigote, habang ikaw ay sinusuntok, ikaw ay pinapatungan ng tinik na corona, nararamdaman lahat yun. Kaya nga sabi nung iba, talagang barilin mo lang ako para tapos na. Pero ito po, nararamdaman niya lahat. For us to be saved. And so, when we come here every Sunday, we just want to thank the Lord. We just want to praise His name. We just want to appreciate Him. It doesn't matter kung may pamasahe. It doesn't matter kung mahirap pumunta rito. But I just want to be with my brothers and my sisters, as the Word of God says in Hebrews 10:23, 24, 25. Huwag niyong kakalimutang magkita-kita lagi at sama-samang purihin ng Diyos. Amen. At sana matuloy na yung may kainan pagkatapos, ano? Pot bless daw. Okay pa sa inyo yung pot bless? Maglalagay tayo ng mga lamesa dito, magkainan tayo rito. Okay ba yun? Alright, so, pero higit pa dito, kasi dati tayo magkaaway ng Diyos. Alam niyo ba yun? We are enemies of God. The wrath of God is upon all these sinners, and they are bound to hell. Kaya po nakakatakot mamatay. Kasi parang yung isang patotoo ng isang namamatay na matandang Chinese na ang sumasalubong sa kanya mga demonyo. Relihiyoso po yun. But after a missionary came by and prayed for him and led him to receive Christ and Savior, Lord and Savior, ang nagpakita na angel of the Lord na. Ganun po kahalaga itong kaligtasan. Suddenly may peace because he knows where he's going. Amen? Kaya nga po ngayon, yung salvation, pag sinabing may salvation ka, payapa ka. Hello? Payapa ka kahit wala ka ng pera. Amen? Because I believe, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. And payapa ka kahit na may mga malalaking problema, kahit na may malalaking mga persecutions, kahit na may malalaking mga trials na nangyayari sa buhay, bagyo na nangyayari sa buhay natin. There is this kind of peace because you just know this are all temporary. Just like what the Lord Jesus Christ went through when He submitted Himself to be punished, to be killed, to be nailed on the cross, and to pay all our sins. Alam niya, saglit lang yon. Titiisin niya lahat yon. Parang sa atin din naman, saglit lang ito, kapatid. Pastor, 5 years na alin po ba mas mahaba, yung 5 years o yung 50 years? Mabubuhay ba tayo ng hanggang 100 years? Sino bang gusto mabuhay ng 100 years? Yung nanay ko po, 93 years old na. Gusto po niya, prayer request po niya, mamatay na siya kasi nahihirapan na siya. Wala na yung mga barkada niya, mga kaiswela niya, patay na lahat. Pag nagkukwento siya tungkol kila Nobo Bono, tsaka kila Eddie Peregrino, hindi na maintindihan ng mga apo niya, di ba? Sino po yun, Lola? Kaya sana mamatay na lang ako. Kasi wala na siyang makausap na, hindi na makarelate sino bang gusto mabuhay ng 1,000 years old dito sa lupa? I don't know kung anong itsura ng 1,000 years old, pero 130 meron di ba? 120. Ano ba yung 5 days o 5 years compared to thousands and thousands and thousands of years of blessings? Kahit na magtiis ka na ng 50 years, wala pa rin yung sinabi sa eternal destiny natin of blessings and favors and goodness and all these rewards of God na naghihintay po sa atin sa eternity. Amen po ba yun? And so with that, siguro pwede natin, okay, salamat Lord, I can now have peace. I just know I am saved, I've been forgiven, and you will be the one to take care of everything. Amen? So kaya po, yun po yung kapayapaan na meron po tayo na alam natin. So kaya nga, sabi sa John 3, kasi nga sabi rito, may kapayapaan ka kasi you are no longer condemned. Oops, yan, hindi na balance. Okay. Sabi dito, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes Him is not condemned. That gives us peace. Kasi lahat ng hindi pa naliligtas, lahat ng hindi pa natatanggap si Christ as Lord and Savior, hindi pa naniniwala sa Kanya, they stand condemned already.
Akala nila okay lang, akala nila masaya lang, akala nila nakalusot sila, akala nila masaya lang ang buhay, ganito lang talaga sa mundo, pagalingan lang. They didn't know they already stand condemned. Para naghihintay na lang yung araw, andyan na yung silya elektrika, sige magpakasaya ka na dito, si Satanas naman, ano bang gusto mo? Ano pang gusto mo? Payayamanin pa kita, sige bibigyan kita lahat ng gusto mo, basta doon ka lang sa silya elektrika pupunta, tapos akin ka na forever. Grabe, no? Eh, ang tao naman, nagpabudol-budol. Ayan. But whoever does not believe stand condemned because they did not believe in the name of God's one and only Son. Kaya po tayo may peace kasi naniwala tayo. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Kapag ka namatay ka ba mamaya, alam mo kung saan ka pupunta. Basta wag namang mamaya. Pwede bang next week na lang magpapasko pa eh? But can you answer that question? Where are you going when you die tonight? Do you know? Kapag hindi mo pa alam, nandiyan po yung mga Bible study leaders natin. Ikukwento po nila. But maliwanag po, if you have Christ as your Lord and Savior, you have eternal life. Meaning to say, kapag namatay ka, papunta ka sa eternity. Eternal life. Amen? So wag naman ho kayo mag-unahang mamatay kasi marami po tayong liligtas na kaluluwa. Amen po ba yun? And then, unlimited access. Why? Because in Romans 8:34 it says that, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, interceding for us. Alam niya eh. Alam niya bibigay ka. Alam niya limitado yung strength mo. Alam niya may mga time na matutukso ka rin. Alam niya na may mga bagay na hindi natin po maiwasan. Wrong decision, mistakes, and all these things. And so, Jesus saw to it that He is always interceding on your behalf para hindi ka tuloy-tuloy na mawasak ng kaaway. Kasi ang diablo, ang plano lang sa buhay mo, hindi ka talaga para pasikatin o hindi talaga para payamanin o hindi talaga maging marangya ang buhay mo. Ang plano niya talaga sa'yo, gagamitin lang niyang lahat yan para wasakin ang buhay mo. John chapter 10 verse 10, ang plano lang niya, nakawin niya ang kaluluwa mo, patayin ka niya at wasakin ka niya doon sa eternal hell forever and ever. Hindi mo mahalata yun kasi akala mo okay lang ang lahat. That's why when we receive Christ as Lord and Savior, you now belong to Him. Do you believe that? Always interceding. Itong si Earl, pasensya ka na, ikaw nakaupo dyan eh. Nagkamali lang, Ama. Padala mo nga ng mga sundalong anghel yan para matulungan. Ayan. Itong si brother ganito, si sister ganito, medyo talaga lang, minsan matigas ang ulo. Kaya naman tayo as a church, we pray for one another, we encourage one another, we feed one another with the Word of God para lumakas po tayo. And with the help of the Holy Spirit and with the intercession of the Lord Jesus Christ, the greatest gift of all is that someone is praying for you, interceding para makatayo ka, mabuhay ka, at magtagumpay ka sa buhay na ito. Amen? Hallelujah! Matthew 28:20b, ang sabi ni Jesus, as we do His work in the world, and surely I am with you always to the very end of the age. The Spirit of the Lord dwells in us. What a gift. Wala niya ng iba. Wala niya ng mga relihiyon. Ang meron lang niyan ay yung tumanggap kay Jesus as Lord and Savior. Sabi don't you know, you yourselves are God's temple? Di mo ba alam? Ikaw mismo ay tahanan o templo ng banal na Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating kaligitnaan. And the next verse, hindi mo ba alam
do you not know that your bodies, sige po, medyo ganyanin mo nga, body ito, no? Hindi ka pa naman espiritu. Hawakan mo nga katabi mo, baka espiritu na yung katabi mo. Body, no? Body. Buhay pa tayo. Nasa katawang panlupa pa. Hinahawakan mo ang templo ng banal na espiritu. Who is in you, whom you have received from God? Ito po, dito tayo hindi ko alam kung paano nyo ito babasahin. You are not your own. Hello. You were bought at a price. Huwag mong gawin lahat ng kung ano na lang sa katawan mo. Hello? Honor God with this body. Kung gusto mo magpalagay ng tato ng girlfriend ko, kasi mahal na mahal ko siya. Gusto ko lagi ko siyang nakikita. Patato ako. Nag-away kayo. Break na kayo. Namumuhian na ninyo ang isa't isa. Paano ngayon yung tato? Purahin natin to. Nakakita po ako, binura, bumukol pang ganun sa sobrang galit niya. Talagang, sige, hindi na baling masaktan ako, burahin yan. Pero, siguro kung nandyan na yan, paalam ka naman kay Lord. Lord, kasi gusto ko sanang dagdagan ng tato dito sa noo. Yan. Jesus loves you naman, Lord. Jesus loves you. Pag sinabi sa'yo ng Holy Spirit, huwag mo nang gawin yan. Ako na lang ang gagawa. Kakausapin ko na lang yung tao. Makinig ka naman. Hello? Bakit? Anak, hindi na sa'yo katawan mo. If you will allow Him to control your body, if you will allow Him to control your thoughts, if you will allow Him to control your emotion, if you will allow Him to control the words that will come out of your mouth, if you will allow Him of the motives na magkakaroon ka sa puso mo, then He will be in full control of your life. And definitely, i-guide ka lang niya sa alam niyang makakabuti para sa iyo. Amen. Sabihin mo kung talagang medyo nagkaroon tayo ng pagkukulang, sabihin mo na lang, Holy Spirit, sorry. Friends, forgive me. Hello? Ganyan din po ako minsan, Holy Spirit, tigas ulo ko kanina, sorry talaga. Hindi na po uulit. The Holy Spirit is a friend. And He is a dear friend. And because I don't have a secretary, so we were the ones typing the marriage certificate. Baka gusto may mag-apply dyan. Brother Earl, gusto mo mag-apply executive secretary. And so we were arguing, kasi may mga code po kasi yung mga residents sa pinakababa ng certificate. Sabi ko, bakit iba yung code, hindi parehas? Yung pala, magkaiba kami ng tinitignan. Birthplace pala, hindi pala residence yung tinitignan ko. And so na-type na, nagawa na, 4 na pages. So while I was resting, nangusap talaga ang Holy Spirit, mali yung ginawa. Uulit na naman si Peter. Babalik na naman siya. Ang layo pa naman ng mga lugar ng filing. Kasi pagka sa silang kinasal, sa silang din ipa-file. Pagka sa Batangas din. Kaya salamat dahil, ang gusto ko lang sabihin, so sinabi ng Holy Spirit, pabago mo. Kaya praise God, nabago naman po at naayos na. Pero ang punto ko lang po, kahit sa ganung maliit na bagay, ililigtas ka ng Holy Spirit sa kapahamakan. Ika-guide ka niya. Kaibigan mo ba siya? Remember, Jesus is the greatest gift of all, and He is not only a gift that was sent, because Jesus is the only gift that was sent unconditionally, with unconditional love. The only gift that gives you eternal life. The only gift that saves you and gives you real peace. The only gift that gives you unlimited access to the supernatural. And the only gift with the Holy Spirit to empower us. But the gift must be received. Believe. To experience the full extent of God's favors, blessings, joy, power, abundance, and love. I believe all of us wanted that kind of gift.
And I believe we just want to thank the Lord for that. Tumayo po tayong lahat. I want to give an opportunity kung meron pong ngayon pa lang nakatalo to think about this greatest gift that is available to us. But before doing that, I want us to sing a song. How beautiful, how wonderful is the Lord Jesus Christ in our lives. At gusto niya maranasan natin siya. Wonderfully, beautifully, lovingly. Awitin po natin ito. The greatest gift of all. His name is Jesus. He is wonderful. He is beautiful. And He loves you. He loves you. Lord Jesus, we just want to thank you that before we were born, you were there. And you accepted to be sent as a ransom to redeem us, to take us back to our original image belonging to God, children of the King with eternal life, forgiven, with the life that comes from you. And we just want to thank you. We just want to appreciate you, Lord Jesus. We just want to appreciate you. Ngayon po, Pasko na po. You alone knows why we are here today. You alone knows anong uuwian ko. You alone knows the kind of life that I have. Some of us are quite thankful and successful and seeing the favors and the goodness of all the results of their work. But some of us probably are
in a situation wherein they don't feel like they have Christmas. They don't feel that they can sing and they can rejoice and they can just celebrate Christmas. Father, as you have said in your word, that your Son is your greatest gift to us. That, Lord, you have sacrificed your own self just to show us how much you love us. At walang anumang bagay sa mundo na ito na mas hahalaga pa kaysa sa amin. And you just wanted us to know that, oh Lord. That's why kinaya mo lahat kasi mahalaga kami sa iyo. Salamat, Panginoon. Nasa amin ang buhay na walang hanggan. Hinihinga namin ang buhay na walang hanggan. Nasa amin ang kaligtasan. At may kapayapaan kami dahil doon. Ano man ang mangyari, may pera man, may wala, may regalo o wala, maayos man ang lahat o hindi. Pero Panginoon, kasama ng kaligtasan namin ang kapayapaan, hindi ka namin kaaway. Kasama ka namin. At hindi namin dapat ipag-alala na seemingly parang nag-iisa yata kami, Lord. Pero hindi, Panginoon, because your presence gives us peace in our heart. Salamat, Panginoon, kasi you are always interceding. You are always beside the Father, seated at the right hand of the Father, interceding on our behalf, sustaining us through your Holy Spirit. Pwede po ba sa araw na ito at sa Kapaskuhan, mabisita lang po ang bawat isang kaluluwang ito na narito who have worshiped you today, who are hoping for you, who are desiring in their hearts that something good is going to happen, na hindi sayang ang pagpunta nila dito at hindi ito sayang sapagkat nakita mo at nadinig mo at buhay ka, nakikilo sa buhay ng iyong mga anak. Yakap, Panginoon, your embrace. Your embrace. Pwede po ba, Lord, sa bawat isa sa amin? Higit sa lahat, ng mga material na bagay. Yung maramdaman lang po ng mga anak mo, yung yakap mo, that affirmation, we truly belong to you. We truly have the greatest gift of all. That should give us new strength. That should give us confidence. That should enable us to really praise you, to really thank you, to really glorify you and celebrate this season because we have the greatest gift of all. Salamat. Uuwi kami, hindi kami nag-iisa. Ang mga matang ito, ipakita mo lahat lamang ng gusto mong ipakita sa amin. Ang iyong mga paningin. At maranasan ng bawat isa, God is with us. At Panginoon, nasa amin ang iyong pabor. Salamat. I-celebrate namin ng Kapaskuhang ito ng may malalim na kahulugan. May malalim na kagalakan at kasiyahan. At hindi lang sa araw ng Kapaskuhan, but araw-araw ng buhay namin, kasama ka namin, Panginoon. At araw-araw pupurihin ka namin at sasambahin at paglilingkuran. Thank you for the love.
celebrate. Thank you, Jesus, the greatest gift of all. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the life eternal. Thank you for our salvation. Thank you that you are always interceding on our behalf. Thank you so much, oh God, for eternity, for the eternal life. Thank you, Jesus, for saving us. Thank you, Jesus. And before we go, we just want to offer to you our substance. Narito po ang aming mga kaloob. We just pray, Lord, as you have said, this will return 100-fold, and we believe as we give, it will return 100-fold. But we give it to you today as our act of worship. Hindi ito bayad sa anuman. Hindi namin kaya bayaran. Wala kaming may babayad. Pag-ibig lang. Gamitin mo lang kami para marami pa maligtas. Sapat na po yun, I believe, to make you happy, to make you smile, and to receive our praise and worship. Thank you for the privilege that we are able to give. May you bless all your people. Payamanin mo mga anak. Pasaganain mo sila. Hayaan mo makita ng mundo. Pinagpala ang mga anak mo, Panginoon. Pinasagana, pinaunlad, pinaburan. Yes, Lord, we thank you and we believe and we declare and proclaim. We are blessed people, favored people of God. We are mighty in the land, and we give you back all the praise and all the glory and the honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas. Hallelujah. Merry, Merry Christmas for everyone. See you all next Sunday. At kung may mga newbies po dito sa ating mga new attendees, come here po and stay sa ating sanctuary at meron pong lalapit sa atin para kukunin natin contact details and to get to know each other. Again, Merry Christmas everyone. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Hey! And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Hey, hey. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside?